Tila may bagong balita na nagpasiklab sa crypto community. Kumakalat po ang usap-usapan tungkol sa posibleng partnership sa pagitan ng XRP, Hedera or HBAR at ang Goldman Sachs. Bagamat sinasabing chismis pa lamang ito, maraming mga investor ang na-excite sa posibilidad na ito. Kaya sa video na ito ay tatalakayin po natin or pag-uusapan po natin kung saan nagsimula ang mga espekulasyon at kung ano ang maaring epekto nito para sa atin bilang mga traders at investors. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang pinagmulan ng chismis na ito? Ang balitang ito ay nag-ugat po. Ayan, nag-ugat mula sa isang tweet ni Ginoong Sean O'Reilly. Ayan, O'Reilly, isa po siyang miyembro ng World Economic Forum. Ayon po kay Ginoong Sean, bagamat chismis pa lamang, may posibleng announcement ukol sa isang partnership sa pagitan ni XRP, Hedera at Goldman Sachs. Dagdag pa niya, nagtitipon pa siya ng ebidensya upang patunayan ito. Hindi naman nagbigay itong si Ginoong Sean ng detalyadong impormasyon. Ngunit sapat na ang pahayag na ito upang magpasiklab ng interes, lalo na sa mga miyembro ng XRP Army. May mga bumalik sa lumang usapan sa pagitan po ni Ginoong Brad Garlinghouse ng Ripple at Ginoong Lemon Baird ng Hedera, kung saan pinag-usapan po nila ang posibilidad ng blockchain collaboration. Ayan, ano naman ang koneksyon ni Goldman Sachs sa blockchain? Bukod po sa chismis ay nagkaroon din ng bagong balita tungkol kay Goldman Sachs. At ayon sa ulat ng Bloomberg, ang Goldman Sachs ay nagpaplano na gawing independent entity ang kanilang digital assets platform. Ang layunin po nito ay magbigay daan sa mga malalaking financial institutions na mag-issue, mag-trade at mag-settle ng mga produktong pinansyal gamit ang blockchain technology. Ngayon ay meron pong dalawang importansya nito sa crypto space. Unang-una ay ang digital asset expansion. Simula nang itatag ng Goldman ang kanilang digital assets platform noong taong 2022, ito po ay naging bahagi ng malalaking transactions tulad po ng pag-i-issue ng bonds para sa European Investment Bank. Pangalawa ay ang bagong yugto ng teknolohiya. Ang pag-ikot po ng platform na ito bilang isang independent entity ay nagpapakita na seryoso itong si Goldman sa pagpapalawak ng blockchain applications sa tradisyonal na sektor ng pinansyal. Gayunpaman, ayon po sa mga eksperto, wala pang direktang koneksyon ang hakbang na ito kay Ripple o XRP. Ayan. May koneksyon ba talaga itong si Ripple at Hedera? Oo, may ilang koneksyon na umiiral po sa pagitan ng Ripple at Hedera. Una ay ang tinatawag pong Direct Alliance Membership. Noong buwan po ng May ay naging founding members ang Ripple at XRPL Labs ng Direct Alliance kasama po ang Hedera. Layunin nito na gawing mas ligtas at simple ang pag-recover ng digital assets at private keys. Pangalawa ay ang MiCA Crypto Alliance, MiCA or MiCA. Sa ilalim po ng regulasyon ng EU na Markets in Crypto Assets, yan po yung MiCA, na ay nag-collaborate po ang Ripple at Hedera para sa transparency, protection ng consumer at sustainability. Kaya ang mga pagsasanib puwersa na ito ay nagpapakita po ng potensyal ng dalawang blockchain ecosystems na magtutulungan sa mas malawakang inisyatibo. Ngayon ay ano po ang maaring maging resulta ng partnership kung sakaling magkatotoo nga ito? Yan, kung sakaling totoo nga ang chismis ay meron po tayong tatlong pwedeng maging resulta or outcome nito. Unang-una ay ang mas malawak na adoption ng blockchain.
Ang kombinasyon ng expertise ng Goldman Sachs sa tradisyonal na pinansyal at teknolohiya ng Ripple at Hedera ay maaring mag-udyok ng mas maraming investor at users. Pangalawa ay ang liquidity solutions. Pwedeng gamitin po ng Goldman Sachs ang liquidity solutions ng Ripple tulad ng RLUSD stablecoin para mapabuti ang global financial transactions. At ang pangatlo ay ang enhanced privacy at saka security. Sa tulong naman po ng Hedera, maaaring magkaroon ng mas ligtas at compliant na blockchain solutions. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders. Kung sakaling totoo man ang partnership, malaki po ang magiging epekto nito lalong-lalo na para sa atin na mga Pinoy crypto traders at investors. Unang-una ay ang pagtaas po ng halaga ni XRP at saka si HBAR. Ang bagong partnership ay maaari pong magdulot kasi ng spike sa value ni XRP at HBAR na pwedeng magresulta sa malaking kita para sa mga holders. Pangalawa ay mas secure na investments. Ang bagong solutions sa privacy at compliance ay maaaring magbigay ng dagdag na kumpiyansa sa mga Pinoy investors. At ang pangatlo ay mga bagong opportunities. Pwede pong lumawak ang access ng mga Pilipino sa blockchain-based financial products na mas mura, mas mabilis at mas ligtas. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin, ang balitang ito ay mahalagang bantayan. Ngunit huwag agad-agad paniwalaan. Sa ngayon, wala pang konkretong ebidensya upang patunayan ang partnership na ito. Ngunit kung magkatotoo man, maaring ito ang isa sa pinakamalaking developments sa crypto industry ngayong taon. Bilang mga investors, mahalagang manatiling updated, gumawa po ng sariling research at maghintay ng opisyal na announcement mula sa mga partido. Kaya mga ka-crypto, sa tingin ninyo ba ay mangyayari ang chismis na partnership na ito? Handa ba kayong mag-invest kung sakali? Kaya yan, mag-iwan na lang ng inyong sagot sa comment section at para yan ang ating yan, itutuloy natin ang usapang ito sa comment section. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.